Isang hapon sa pagtatapos ng Nobyembre sa labas ng bayan ng Lukban, Quezon, banayad na pumapatak ang ambon, at ang malamig na simoy ng hangin ay sumusuot sa pagitan ng mga puno ng kawayan sa likod ng eskinita. Ang sementadong kalsada ay basa, at ang amoy ng basang lupa na humalo sa usok mula sa mga kalande-uling ay nanatiling nakalutang sa hangin. Tila nagnanais na ipaalala sa isang tao ang mga bagay sa nakaraan. Ako si Teresa Navarro, at noong panahong iyon ay 35 taong gulang ako. Nagtatrabaho ako bilang isang freelance bookkeeper. Ako ang nag-aasikaso ng mga resibo, buwis, at libro ng kwenta ng mga sari-sari store, talyer, at karinderya sa aming bayan. Hindi ito isang prestihiyosong trabaho at hindi rin ganoon kalaki ang kinikita, ngunit ang bawat sentimong inuuwi ko ay kasing linis ng tubig ulan na naiipon mula sa alulod ng aming bubong. Nakatira ako kasama ang aking 8 taong gulang na anak na nakarehistro sa birth certificate bilang Mateo Silva Navarro. Sa bahay, tinatawag namin siyang Pipo. Siya ay isang payat na bata. May malalalim at maiitim na mata. Tahimik. Ngunit may pagmamahal sa kanyang ina, nakahanga-hanga. Minsan, kapag nakikita niya akong nagpupuyat sa pagkuwenta, nilalagyan niya ng isang saro ng mainit na Milo ang aking tabi. Ma, inumin mo na po o bukas sasakit na naman ang ulo mo, sabi niya. Pinakikinggan ko siya at parang gusto kong tumawa at umiyak ng sabay. Ang mga bata ay dapat humihingi ng mga laruan at candy, ngunit ang anak ko ay masyadong maagang natutong basahin ang pagod sa aking mukha, sadyang mapagbiro ang tadhana. Kung saan dapat itong maging banayad, pinipilit ka nitong maging matigas. Nang hapong iyon, halos buong bayan ang lumabas sa pangunahing kalsada para manood ng kasal. Hindi ito ordinaryong kasal. Ito ay kasal ni Alejandro Silva, ang aking dating asawa, kay Valeria Mendoza, ang anak ng isang mayamang pamilya mula sa Makati. Ang pamilya ni Valeria ay may kumpanya na nag-i-import ng mga heavy machinery. Nang araw na iyon, ang mga mamahaling sasakyan ay paroot parito na parang may parada. Si Alejandro, matapos kaming iwan ng aking anak, ay tila ipinanganak para sa ganoong buhay. Isang hakbang at nakasuot siya ng pasadyang barong Tagalog na gawa sa pinya, 2 hakbang, at sumasakay siya sa isang luxury SUV. Tinitingnan siya ng mga tao, iniisip na nagbago na ang kanyang kapalaran. Ang musika at mga busina ay umaalingaw-ngaw mula sa bukana ng bayan. Ang ingay ng kasal ay napakalakas, kaya kahit ang mga bintana ng aking bahay ay bahagyang yumanig. Ang mga bata sa kapitbahayan ay tumatakbo sa likod ng convoy ng kasal habang sumisigaw. Ang ganda ng mga kotse. Ang ganda ng bride! Nakaupo ako sa harap ng lumang mesang kahoy, nakayuko at tinatahi ang laylayan ng uniforme ni Pipo sa paaralan. Ang puting polo ay naninilaw na, at ang mga manggas ay gasgas na sa paulit-ulit na paggamit taon-taon. Tumagos ang karayom sa tela at sa isang pagkakamali ay natusok ang dulo ng aking daliri. Isang maliit na patak ng mapula at makintab na dugo ang lumabas. Tahimik kong sinipsip ang aking daliri. Si Pipo ay nakaupo sa isang sulok, ginagawa ang kanyang takdang aralin sa math. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa eskinita, kung saan hindi tumitigil ang mga busina at tawanan. Ma, tawag niya sa mahinang boses. Inangat ko ang aking paningin at pinilit ngumiti. Bakit anak? Yung maingay po sa labas? Kasal po ba yun ni Papa? Tumigil ang aking kamay. Isang tanong na kasinggaan ng sinulid ngunit sumakal sa aking dibdib hanggang sa sumakit. Ibinaba ko ang karayom at tinignan ang aking anak. Hindi ko siya gustong pagsinungalingan, ngunit ayaw ko ring gamitin ang patalim ng katotohanan ng mga matatanda para sugatan ang puso ng isang bata. Oo, marahan kong sabi. Ngayon ang kasal ng papa mo. Iniyoko ni Pipo ang kanyang tingin sa kanyang kwaderno. Hindi siya umiyak o nagtanong pa. Ang pananahimik na iyon ang siyang nagpatakot sa akin. Kapag ang bata ay masyadong tahimik, madalas ay dahil may nasugatan na sa loob niya. Akala ng mga matatanda ay walang naiintindihan ng mga bata. Maling-mali sila. Alam nila ang lahat. Sadyang wala pa lamang silang sapat na salita para ipahayag ito. Sa bukana ng bayan, nagpaputok sila ng kwitis at ang mga hiyawan ay sumabog sa ilalim ng ambon. May mga tsismosang kapitbahay na dumaan sa harap ng aking pinto at, sa pag-aakalang hindi ko sila naririnig, nagkomento, napakaswerte ni Alejandro, nakapangasawa ng mayaman. Nakakasilaw ang mga sasakyan, tingnan mo nga naman. At heto ang kawawang si Teresa, naghihikahos.
Ang babaeng hindi marunong mag-alaga ng asawa na uuwing walang-wala. Ngumiti ako ng mapait. Sa mga probinsya, madalas sabihin ang pagkaawa sa iba. Ngunit minsan ang awang iyon ay may kasamang isang dakot na asin na humahapdi kung saan man ito dumapo. Hindi ako lumabas para makipagtalo. Para saan pa? Walang gintong kandado ang makakapagsara sa mga mapanirang dila. Binitawan ni Pipo ang kanyang lapis at bumulong. Hindi na po ba pupunta dito si Papa, ma? Hindi na anak, sagot ko. Abala na ngayon si Papa sa bago niyang pamilya. Tumango siya na may isang simpleng tunog, ngunit tila ito isang tuyong dahon na nalaglag sa bakuran. Tumayo ako at pumunta sa kusina para initin ang kaldero. Ang hapunan namin noong araw na iyon ay ginisang monggo na may tinapa, ilang talbos ng kamote, at mainit na kanin. Ang amoy ng ulam ay pumuno sa maliit na kusina, isang matinding kabaligtaran sa amoy ng mamahaling pabango, mga bagong kotse, at handaan na nagmumula sa kalsada. May panahon na naniwala akong totoo si Alejandro. Nang ikasal kami, mahirap siya at mahirap din ako. Umuupa kami ng isang maliit na kwarto malapit sa palengke. Tuwing tag-araw, parang pugon sa init. Tuwing tag-ulan, ang malamig na hangin ng bagyo ay pumapasok sa mga siwang ng bintana. Gayunpaman, noong panahong iyon, madalas siyang ngumiti. May mga araw na umuuwi siya mula sa trabaho na basang-basa ng pawis ang kamiseta at puno ng alikabok ang mga kamay mula sa bodega kung saan siya nagkakargador. Kahit na ganoon, isinasakay niya si Pipo sa kanyang mga balikat, umiikot sa maliit na sala at sinasabing, "Balang araw, ibibili ko kayo ng totoong kotse at dadalhin ko kayo sa Boracay. Hindi ko hahayaang maghirap kayo habang buhay." Naniwala ako sa kanya. Kapag nagmamahal ang isang babae, minsan naniniwala siya gamit ang pinaka-inosenteng bahagi ng kanyang pagkatao. Nalampasan ng aming pagsasama ang labis na kahirapan, kaya inakala kong matibay ang aming samahan. Ngunit may mga taong kayang tiisin ang gutom sa tabi mo, pero hindi kayang labanan ang tukso kapag may nag-alok sa kanila ng hagdanang yari sa ginto. Narinig ko ang paglapit ng convoy ng kasal. Ang mga busina ay umalingaw-ngaw sa harap ng aking eskinita. Isang puting bridal car ang dahan-dahang dumaan sa aking pintuan, sinundan ng maraming makikintab na itim na sasakyan. Sa pamamagitan ng siwang ng kahoy na bintana, nakita ko si Alejandro na nakaupo sa loob, nakagel ang buhok, at walang lukot ang suot. Nakangiti na parang hindi siya kailanman nagkaroon ng utang na paghingi ng tawad kahit kanino. Sa tabi niya ay si Valeria, na may nakakasilaw na puting damit at kumikinang na kwintas. Hindi ako nakaramdam ng selos. Sa totoo lang, sa puntong iyon, hindi na ako sapat na bata para makaramdam ng ganoong uri ng selos na wawasak sa iyong kaluluwa. Ang masakit sa akin ay makita ang imahe ng isang lalaking nangakong poprotektahan kami mula sa ulan, ngunit ngayon ay dumadaan sa harap ng aming tumutulong bahay, na hindi man lang nag-abalang lumingon. Nakatingin din si Pipo sa labas. Nakatayo siya sa likod ko nang hindi ko namamalayan. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa laylayan ng aking duster. "Ma," bulong niya. "Hindi nakita ni Papa yung bahay natin." Lumingon ako at hinaplos ang kanyang buhok. "May mga taong nakakakita, anak, pero mas pinipiling magkunwaring hindi." Inangat niya ang kanyang tingin sa akin. Alam kong mabigat ang pangungusap na iyon para sa isang 8 taong gulang. Ngunit may mga katotohanang kapag binalot sa sobrang asukal, mas nagiging mapait kapag oras na para lulukin ito. Dumaan ang mga sasakyan, nag-iiwan ng amoy ng gasolina at musika na unti-unting lumalayo. Ang maliit na bahay namin ng aking anak ay muling napuno ng tunog ng ulan na pumapatak sa bubong na yero, ang pagkulo ng kaldero ng monggo at ang kaluskos ng lapis ni Pipo sa kwaderno. Inisip ko na ang araw na iyon ang magmamarka ng tuluyang pag-alis ni Alejandro sa aming buhay. Inisip ko na mula noon ay maghihiwalay na ang aming mga landas. Ang kanyang kayamanan para sa kanya, ang aming marangal na kahirapan para sa amin. Sino ba namang mag-aakala na sa mismong sandaling mawala ang tunog ng mga sasakyan, magsisimulang umihip ang isa pang malamig na hangin sa loob ng aking bahay? Ang pagtatapos ng aking kasal kay Alejandro ay hindi nangyari sa isang iglap. Para itong mga lumang yero sa aming bubungan matapos ang maraming tag-ulan. Sa una, maliit naman siya lang ng kalawang. Pagkatapos, ang tubig ay unti-unting nanunuot sa kahoy. Kapag napansin mo na, sira na pala ang buong kisame. Sa pagtatapos ng 2018,
Nagsimulang bumiyahe ng madalas si Alejandro patungong Makati. Sabi niya, may mga bagong partner ang kumpanya nila at kailangan niyang palawakin ang kanyang koneksyon. Tulad ng sinumang babae, ginusto kong paniwalaan na nagpupursigi ang asawa ko para sa kanyang pamilya. Noong panahong iyon, tuwing umuuwi siyang gabi, itinatabi ko ang kanyang hapunan at iniinit ito pagpasok niya. Inisip ko na kung nagtatrabaho siya ng ganoon katindi, ang huli niyang kailangan ay isang asawang palareklamo. Ngunit may mga bagay na nararamdaman ng kutob ng babae kahit walang nagpapaliwanag. Nagsimulang magbago si Alejandro mula sa mga damit. Dati, wala siyang pakialam kung ano ang suotin niya, basta malinis. Bigla siyang nagsimulang gumamit ng mamahaling pabango imbes na ang kanyang murang aftershave. Mas matagal siyang nakatitig sa salamin at maingat na nagsusuklay. Isang araw, habang tinutupi ko ang mga damit, biniro ko siya. Ang arte mo na yata ngayon. Pupunta ka ba ng Makati para makipagkita sa kliyente o sa Miss Universe? Siya, na nag-aayos ng kanyang relo, ay tumigil ng isang segundo at tumawa ng pilit. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sa negosyo, mahalaga ang hitsura. Ang mga taga-probinsya, minamaliit ng mga tao doon. Ang salitang probinsya na iyon ay pumasok sa aking pandinig ng banayad ngunit nakakasugat. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng aparador. Nakasuot ako ng lumang t-shirt, nakapusod ang buhok kahit papaano, at ang aking mga kamay ay amoy sabon panlaba pa. Alam kong hindi ako elegante, ngunit dati ay sinasabi ng mismong lalaking ito na kahit ukay-ukay ang suot ko, napakaganda ko, basta't ngitian ko siya. Mula noon, mas kumonti na ang mga pag-uusap namin sa hapagkainan. Hinahainan ko siya ng pagkain at hindi niya inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Si Pipo, na noon ay mahigit 5 taong gulang pa lang, ay tumatakbo sa likod niya, dala ang kanyang plato. Pa, laro tayo ng blocks mamaya. Mabilis na hinahaplos ni Alejandro ang ulo niya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Bukas na, Pipo. Busi si Papa. Isang beses, ayos lang. 2 beses, naiintindihan pa rin. Ngunit kapag nangyari ito ng napakaraming beses, natututo ang isang bata na umatras. Tumigil sa kakapilit si Pipo at nagsimulang umupo mag-isa sa isang sulok kasama ang kanyang kahon ng mga laruan. Tinitingnan ko ang aking anak at nakakaramdam ako ng kirot sa puso. Ang pagkawala ng pagmamahal ng mga matatanda sa isa't isa ay isang bagay. Ngunit ang pilitin ang isang bata na manatili sa gitna upang sukatin kung gaano karaming pagmamahal ang natitira ay kalupitan. Pagkatapos, nagsimula ang mga kahina-hinalang tawag. Lumalabas si Alejandro sa bakuran para sumagot at humihina ang boses niya. Isang madaling araw, umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Nakita ko ang isang text mula sa isang contact na nakasave bilang V. Mendoza Machinery. Ang text ay, "Umakyat ka ng maaga bukas. Hinihintay kita." Bumilis ang tibok ng puso ko. Sino ang nagte-text sa'yo sa ganitong oras? Tanong ko. Mabilis na hinablot ni Alejandro ang cellphone nang nakakunot ang noo. Kliyente. Bookkeeper ka. Dapat alam mo na minsan nagte-text ang mga kliyente lagpas sa oras ng trabaho. Tinitigan ko siya ng matagal. Gusto ko pa sanang magtanong, pero nanahimik ako. Hindi dahil tanga ako, kundi dahil sa sandaling iyon, nanghihinayang pa rin akong mawala ang aking tahanan. Nanghihinayang ako para sa anak ko at nanghihinayang ako sa mga taon na naghahati kami sa iisang pritong itlog para sa hapunan. Sinasabing ang mga babae ay may walang mintis na ika-6 na pakiramdam. Totoo iyon, ngunit ang pagkakaroon ng magandang kutob ay hindi nangangahulugang mayroon kang tapang na basagin ang realidad. Sa mismong sandaling iyon, sa simula ng 2019, nag-impake si Alejandro. Sabi niya kailangan niya ng oras mag-isip, espasyo, para mag-focus sa trabaho. Pinagmasdan ko siya mula sa pintuan na hinihila ang maleta sa bakuran. Niyakap ni Pipo ang binti niya habang umiiyak. Saan ka pupunta, pa? Hindi ka na po tatabi sa akin matulog? Yumuko si Alejandro para alisin ang mga kamay ng kanyang anak. May trabaho lang si Papa ng ilang araw. Magpakabait ka kay Mama. Sagot niya. Tinikman ko ang pait sa boses ko at nagtanong. Ang ilang araw ba ay ang mga araw na kailangan mo para hindi mo ako makaharap? Huwag mo akong i-pressure, Teresa. Ang mabuhay sa ganitong kabigat na paligid ay nakakasakal para kahit kanino,
Napahagalpak ako ng tawa habang tumutulo ang mga luha ko. Nakakasakal? Nakakasakal ang hintayin ka na may hapunan hanggang hating gabi? Nakakasakal na tawagan ka kapag nilalagnat ang anak mo at hindi ka sumasagot? O nakakasakal na patuloy akong naniniwala sa'yo sa kabila ng mga patagong text? Nanahimik si Alejandro ng ilang segundo at nagsabi ng isang bagay na hindi ko makakalimutan. Nagbago ka na, Teresa. Hindi mo na ako naiintindihan. Nakakatawa. Kapag nagpa siya ang isang lalaki na umalis, kaya niyang baligtarin ang sakit ng kanyang asawa at gawin itong kasalanan ng babae na para bang ang biktima ng pag-abandona ang naging dahilan ng pagtataksil. Sabi nga nila, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan o sa kaso niya, binabaluktot niya ang katotohanan para pabor sa kanya. Sumunod doon ang mga walang katapusang buwan. Halos hindi na umuuwi si Alejandro at ang perang ipinapadala niya ay paunti ng paunti. Pilit kong pinagsasabay ang pag-aasikaso ng mga libro ng mga kliyente at pag-aalaga kay Pipo, tinatanong sa sarili kung ano ang nagawa kong mali. Tumatawag ang nanay ko mula sa probinsya. Pinakikinggan akong umiyak at bumubuntong hininga lang. Anak, ang punit na damit ay pwedeng tahiin, pero kapag ang kaluluwa ng isang tao ang nasira, walang karayom ang makakaayos niyan. Hindi ako sumasagot dahil umaasa pa rin ako. Ang pag-asa ay isang kakaibang bagay. Madalas hindi ka nito inililigtas, pinapahaba lang nito ang iyong paghihirap. Napatunayan ko lang na tapos na ang lahat ng ilapag ni Alejandro ang mga papeles ng annulment sa mesa. Umupo siya sa harap ko, nakasuot ng plansadong polo at pabango na hindi ko pamilyar. Mahinahon siyang nagsalita. Papayag akong sayo ang custody ni Pipo. Magbibigay ako ng child support buwan-buwan. Kung may kailangan ka, humingi ka. Pero parang awa mo na. Huwag kang gagawa ng iskandalo. May trabaho at reputasyon akong dapat protektahan. Tiningnan ko siya. Ang reputasyon niya ay nakasalalay sa aking pananahimik. Kumunot ang noo ni Alejandro. Huwag kang maging defensive. Gawin natin ito ng sibilisado. Pumirma ako. Hindi dahil hindi na masakit, kundi dahil naintindihan ko na ang pagpilit sa taong gustong umalis ay magpapamukha lang sa akin na kaawa-awa sa sarili kong paningin na natili sa akin si Pipo. Nangako si Alejandro na magpapadala ng pera buwan-buwan. Nangako siyang susunduin ang anak tuwing weekend. Nangako siyang nandyan siya sa mga kaarawan nito. Paglabas ng korte, hinaplos pa niya ang ulo ni Pipo. Magpakabait ka. Magiging busy lang si Papa ng ilang panahon, pero mahal pa rin kita. Naniwala si Pipo sa kanya. Gusto ko rin sanang maniwala, pero sa unang buwan ay nagpadala siya ng kaunting pera, sa pangalawang buwan ay sinabi niyang gipit siya, at sa pangatlong buwan ay hindi na niya sinasagot ang telepono. Ang kanyang mga pangako ay naging kasing nipis ng usok mula sa mga siga kapag umaga. Makikita mo ng isang saglit, ngunit kapag sinubukan mong hawakan, hangin lang ang maiiwan. 3 taon matapos ang aming paghihiwalay, nagkaroon si Pipo ng mataas na lagnat dahil sa bronchitis at kinailangan namin siyang i-confine sa pampublikong ospital. 7 beses kong tinawagan si Alejandro. Walang sumagot. Nag-text ako. Naka-confine ang anak mo. Pwede ka bang pumunta kahit sandali? Seen lang ang text. Walang sagot. Nang gabing iyon, nakahiga si Pipo sa kama ng ospital na may swero sa braso at bumulong. Ma, busy si Papa. Hinaplos ko ang buhok niya. Oo anak, busy siya. Matapos kong sabihin yon, iniwas ko ang aking mukha. Hindi dahil takot akong makita niya akong umiiyak, kundi dahil takot akong mawalan ng lakas na patuloy na magsinungaling. Mula noon, halos hindi na nagtatanong si Pipo tungkol sa kanyang ama. Sa mga program sa school, nakikita niya ang ibang bata kasama ang kanilang mga tatay, at siya ay nananatili lang nakaupo ng tuwid at pumapalakpak. Pag-uwi, sinusundo ko siya at mabilis siyang ngumingiti. Nandito ka na ma. Ang ngiting iyon, na napakabuti at puno ng pag-unawa, ay dumudurog sa akin sa loob. Walang bata ang dapat maging ganoon ka-mature para lang itago ang sarili nilang mga kagustuhan. Isang hapon, pagdaan namin sa gate ng paaralan, nakita namin ang isang tatay na isinasakay ang anak na babae sa motorsiklo habang isinusuot ang helmet nito at tinatanong, "Kamusta ang araw ng prinsesa ko?" Tumigil si Pipo at nanood. Tinanong ko siya, "May problema ba anak?" Umiling siya. "Wala po ma, uwi na tayo, gutom na ako."
Hinawakan ko ang kamay niya na kasing lamig ng yelo. Nang araw na iyon naintindihan ko na may puwang sa puso ng aking anak na hindi gumagawa ng ingay, ngunit lumalaki araw-araw. Kailanman ay hindi ko siniraan si Alejandro sa kanya. Kailanman ay hindi ko siya tinuruang magalit dito. Takot akong magtanim ng sama ng loob sa kanya, at ang anak ko pa ang magdala ng bigat na iyon sa hinaharap. Sinasabi ko sa sarili ko, ayos lang na mahirap tayo. Basta't ang anak ko ay may bahay na mauuwian. Maliit ang aming bahay. Tumutulo ang bubong kapag umuulan, at minsan ay sopas at nilagang itlog lang ang hapunan namin, pero walang sino man ang may karapatang ituring ang aming pagmamahal bilang isang murang bagay. Inisip ko na sapat na sa akin ang katahimikang iyon. Wala akong pakialam kung mayaman man si Alejandro, kung sino ang papakasalan niya, o kung paano siya nabubuhay. Ayaw ko nang magkaroon ng kinalaman sa kanya. Ang hindi ko inaasahan ay nakasanayan ng isang lalaki na gamitin ang pera para takpan ang kanyang mga pagkakamali, pati ang sarili niyang kadugo ay maaari niyang gawing pananggalang. Nang hapon na ikinasal si Alejandro kay Valeria, pagkatapos mawala ang mga sasakyan sa eskinita, nanumbalik ang katahimikan sa aming bahay. Ngunit hindi ito mapayapang katahimikan. Para itong ibabaw ng lawa matapos umihip ang malakas na hangin. Mukhang patag, ngunit ang ilalim ay puno ng nabulahaw na burak. Inihain ko ang pagkain sa kahoy na mesa. Nakaupo si Pipo sa harap ko. Tinutusok-tusok ng tinidor ang ginisang monggo nang hindi isinusubo. Mainit pa ang pagkain, luntian ang talbos, ngunit kumakain ang bata na para bang nawalan ng panlasa. Naglagay ako ng isang piraso ng tinapa sa plato niya at malumanay na sinabing, "Kumain ka na, anak. May sasagutan ka pang reading module mamaya." Tumango si Pipo, saka inangat ang paningin at nagtanong, "Ma, ikinasal po si Papa ngayon. Maaalala pa kaya niya ako pagkatapos nito?" Natigilan ang kamay ko. Ang tanong na iyon ay mas matulis pa kaysa sa karayom na tumusok sa akin kanina. Tiningnan ko siya. Pinipilit na patatagin ang boses ko. Anak ka niya. Walang makakapagbago nun. Pero matagal na kasing hindi pumupunta si Papa dito. Hindi ko alam kung ano pang sasabihin. Ang ilang tanong ng mga bata ay napakatapat, kaya ang gusto na lang gawin ng mga matatanda ay umiwas ng tingin. Ginulo ko ang buhok niya. Ubusin mo na yung pagkain mo. Kapag walang laman ang tiyan, kung ano-ano ang naiisip. Ang utak ay parang cellphone. Kapag lowbat na, nagkakaglitch. Bahagyang humagikgik si Pipo at nakitawa na rin ako. Kahit sa loob-loob ko ay nakakaramdam ako ng pait. Na parang ngumunguya ako ng hilaw na ampalaya. Ganito kaming mga mahihirap. Kahit sa pag-aaliw sa sarili, kailangan naming mag-imbento ng biro. Kakatapos lang naming kumain nang may huminto na delivery rider sa tapat ng aming bakod. Isang lalaking nakasuot ng asul na raincoat ang tumawag mula sa labas. "Tao po, bahay po ba ito ni Ma'am Teresa Navarro?" Iniwan ko ang mga hugasin at lumabas. "Opo, ako nga." Tinuro niya ang isang karton na nakatali sa likod ng kanyang motor. "May delivery po kayo. Galing daw po kay Sir Alejandro Silva." Pagkarinig sa pangalang iyon, patakbong lumabas ng bahay si Pipo. Nagningning ang kanyang mga mata, na para bang may nagbukas ng ilaw. Pinadalhan ako ni Papa ng regalo. "Ma, tiningnan ko ang karton. Luma na ito, maraming patong ng packing tape, may nayuping sulok at puno ng alikabok, na parang ilang buwan na itong nakaimbak sa bodega." Inabot ng rider ang resibo para pirmahan ko. Pinagbilin po talaga na i-deliver ko ito ngayong hapon. "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am." Pumirma ako habang may nakabara sa lalamunan ko. Pinagbilin talaga ngayong hapon. Sa mismong araw na ikinasal siya sa ibang babae, ang lalaking sa loob ng halos 3 taon ay hindi man lang madala ang anak niya sa Jollibee, ay pinili ang araw ng kanyang kasal para magpadala ng package. Sa mundo, maraming pagkakataon ang tila nagkataon lang, ngunit ang ganitong uri ng pagkakataon ay bihirang mga hulugan ng mabuti. Yumuko si Pipo sa tabi ng kahon. Inilagay ang 2 kamay sa takip. "Buksan na natin, ma. Baka binilhan ako ni Papa ng robot." Ang makita ang labis na pananabik sa kanyang ngiti ay dumurog sa puso ko. Ang pinakamasaklap sa pagiging bata ay patuloy kang umaasa sa taong nakalimot na sayo. Kumuha ako ng cutter at hiniwa ang tape. Ang tunog ng pagkapunit ng plastik ay nakakabingi sa aking tainga na parang may nagbubukas ng lumang sugat sa aking dibdib. Binuksan ko ang mga flap. Sa loob ay walang robot, walang bagong damit, o anumang mamahaling regalo.
Ang nandoon lang ay isang pulang kotseng plastik na napakaluma at tuklap-tuklap na ang pintura. Ang isa sa mga gulong ay umaalog, gasgas ang bubong, at ang isang pinto ay tanggal sa pagkakakabit. Nandoon ito, nakabalot sa ginusot na lumang dyaryo, parang basura na nakuha mula sa kailaliman ng bodega. Nanigas si Pipo ng ilang segundo, at pagkatapos ay sumigaw, "Hala! Yung kotse ko!" Ako naman ay nanigas sa kinatatayuan ko. Nakilala ko agad ang kotseng iyon, paano ko makakalimutan. Iyon ang regalong binili ni Alejandro nang mag-ikadalawang taong gulang si Pipo. Noon, nakatira kami sa maliit na kwarto malapit sa palengke. Nagkakaragador si Alejandro sa umaga at nagde-deliver sa hapon. May mga araw na inuuwi siyang madaling araw, basag ang likod at puro gasgas ang mga kamay. Gabi bago ang birthday ni Pipo, inilabas niya ang maliit na pulang kotse na ito mula sa kanyang likuran. Abot-tenga ang ngiti. Hindi ito branded, pero siguradong magugustuhan ito ng bata. Nag-skip ako ng 2 kainan para mabili ko ito. Pinagalitan ko siya ng may lambing. "Bakit hindi ka kumain?" Ang bata-bata pa niya. Wala pa siyang muwang diyan. Binuhat ni Alejandro si Pipo at pinahawak ang kamay ng bata sa bubong ng kotseng laruan. Siyempre may muwang siya. Balang araw, magkakaroon ng anak ko ng totoong kotse. Ngayon plastic pa lang. Pero bukas, bibili si Papa ng totoo at dadalhin ko kayo para makita ang dagat. Naniwala ako sa mga salitang iyon, kung paano ako naniwala na sisikat ang araw kinabukasan. Mahirap kami, pero sa maliit na kwartong iyon, ang tawa ni Alejandro at ang mga unang salita ni Pipo ay nagparamdam sa akin na ako ang pinakamayaman sa lahat. At ngayon, ang mismong kotse na ito ay bumalik sa isang sirang karton, sa mismong araw na nakasuot si Alejandro ng barong para sa ibang babae. Ang mga alaala, kapag iningatan, ay isang mainit na lugar na mababalikan. Ngunit kapag ibinato ito sa mukha mo sa ganitong pagkakataon, para itong tinik, hindi ka papatayin, pero patuloy kang pasasakitin. Niyakap ni Pipo ang maliit na kotse. Pinupunasan ng alikabok sa hood gamit ang kanyang kamay. Tinatago pa pala ni Papa ang kotse ko. "Ma, naalala pa talaga ako ni Papa, di ba?" Tiningnan ko ang anak ko nang may buhol sa lalamunan na halos hindi ako makahinga. Gusto ko sanang sabihin na kung naalala siya nito, sana naroroon siya noong nilalagnat ang bata, na kung mahal niya ito. Sana nagtanong siya kung ano ang kinakain nito, anong grade na, o kung kasya pa ba ang damit nito. Kung mayroon siyang katiting na pagmamahal bilang ama, hindi sana niya hinayaan na panoorin ng anak niya ang kanyang prosesyon ng kasal mula sa bintana na parang mga manonood kami ng isang palabas. Ngunit nilunok ko ang mga salita ko, lumuhod sa tabi niya, at marahang pinunasan ang alikabok sa mga gulong. "Siguro nakita niya at gusto niyang ipadala sa'yo." Tiningnan ako ni Pipo. "Pwedeng sa akin na lang ito, ma?" Tiningnan ko ang kotse. Bigla akong nilukob ng napakakakatuwang pakiramdam. Hindi iyon galit o lungkot, kundi isang hindi maipaliwanag na kaba. Si Alejandro ay hindi ang uri ng lalaki na kakapit sa nostalgia para magkaroon ng madamdaming sandali. Naging yelo siya sa sarili niyang anak sa loob ng 3 taon. Bakit niya biglang ipapadala ang lumang basurang ito? At kung laruan lang ito, bakit ipapadala sa mismong araw ng kanyang kasal? Inabot ko ang kamay ko para kunin ang kotse at ilagay sa ibabaw ng aparador. Niyakap iyon ni Pipo nang mahigpit sa kanyang dibdib, natatakot na baka itapon ko sa basurahan. "Ma, wag mo itapon! Gusto ko po ito!" Napatigil ako nang makita ang maliliit niyang kamay na nakakapit sa lumang plastik. Naintindihan ko na ang hawak ng anak ko ay hindi isang laruan. Ito ay ang ilusyon ng isang ama na kailangan niyang patuloy na paniwalaan na mahal siya. Bumuntong hininga ako. "Sige, itabi mo yan. Pero mag-ingat ka kasi malapit nang matanggal ang gulong." Masiglang tumango si Pipo. Inilagay ang kotse sa mesa. Kumuha ng basang-basahan at maingat na sinimulang punasan ito ng may debosyon. Nilinis niya iyon ng maigi, na parang sa pag-aalis ng alikabok ay mapapakintab din niya ang nakaraan. Napakasimple ng pag-iisip ng mga bata. Ngunit alam nating mga matatanda na may mga dumi na hindi kumakapit sa mga bagay, kundi sa kaluluwa ng tao. Mula sa labas, muling umalingaw-ngaw ang mga malalayong tunog ng handaan. Sa bahay, pinupunasan ni Pipo ang kanyang pulang kotse habang humuhuni ng pambatang kanta. Pinagmasdan ko siya at pagkatapos ay tiningnan ko ang walang lamang kahon sa sahig. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang walang lamang kahon na iyon ay nagpaalala sa akin sa puso ng tao. Sa labas, buo ang hugis.
Ngunit sa loob, walang natirang mabuti. Nilinaw ko ang mga lumang dyaryo at itinapon sa basurahan. Nagpumilit si Pipo na dalhin ang kotse sa higaan at ilagay sa tabi ng kanyang unan. Nang gabing iyon, natulog siyang yakap ito at napangiti pa ng ilang beses sa kanyang panaginip. Nanatili akong nakaupo sa harap ng mesa. Pinapanood ang anino ng aking anak na nakabakat sa dingding sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya. Hindi tumigil ang ambon. Naisip ko, hayaan na. Hayaang maging masaya ang bata kahit ngayong gabi lang. Ang isang batang nawalan ng ama ng napakatagal ay hindi gumagawa ng kasalanan sa pagkapit sa katiting na pag-asa. Ngunit may isang maliit na boses sa pinakailalim ng aking isipan na paulit-ulit na nagsasabi, walang ginagawa si Alejandro nang walang dahilan. Kinagabihan, pagkatapos maghugas ng plato, imbes na matulog agad, kumuha si Pipo ng maliit na bangko malapit sa bumbilya sa pasilyo at nagpatuloy sa pagkuskos sa kotse. Lumabas ako ng kusina at nakita siyang nag-aalis ng alikabok sa gulong gamit ang malambot na basahan. Gabi na, hindi ka pa ba matutulog? Tanong ko. Nag-angat siya ng nagkikinang na mga mata. Nililinis ko lang ng mabuti, ma. Galing ito kay Papa. Nakakaawa namang madaming alikabok. Muling kumirot ang bituka ko, isang lumang basura, at tinatrato niya itong parang kayamanan. Habang ang mga matatanda naman ay pinaglalaruan ang buong pamilya at itinatapon sa basurahan na parang mga lanta ng dahon. Humila ako ng silya at umupo sa tabi niya. Tama na yan para ngayon, may pasok bukas. Kapag nakatulog ka sa klase, iisipin ni teacher na pinapanood kita ng TV hanggang madaling araw. Tumawa ng mahina si Pipo. Hindi po ako nanonood ng TV. Mekaniko po ako. Hey nako, ang sikat na engineer ng Lukban in action, biro ko. Ang kanyang tawa na nagpapapikit sa kanyang mga mata ay bahagyang nagpainit sa malamig na paligid ng bahay. Sa mga ganitong pagkakataon, hiling ko lang na huminto ang buhay sa isang mapayapang gabi, isang ina, isang anak, isang pinagsasaluhang tawa. Sapat na iyon. Napakaraming ambisyon ng tao, ngunit matapos ang ilang taong pagbagyo, natutunan ko na ang kapayapaan ang pinakamalaking luho. Binaligtad ni Pipo ang kotse at lumapit ng husto para tingnan ang ilalim. Biglang kumunot ang noo niya. Ma, ano po ito? May maluwag po dito. Tiningnan ko ang tinuturo ng kanyang maliit na daliri. Sa chassis ng kotse ay may maliit na takip para sa baterya. Ang gilid ng plastik ay may gasgas, na parang may sadyang pumilit dito at pagkatapos ay isinara ng sapilitan, kaya naiwang hindi lapat. Kung titingnan mo ng mabilis, hindi mo mapapansin. Pero ang mga bata ay sinusuri ang mga laruan nila ng masinsinan. Ipinasok ni Pipo ang kanyang kuko. Maluwag po masyado, ma. Kinuha ko ang kotse. Oo nga, gumagalaw ang takip. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ang pakiramdam ng kaba na naramdaman ko noong hapon ay sumibol sa dibdib ko ng malakas. Patingin nga, sabi ko. Pumunta ako sa drawer. Kumuha ng maliit na kutsilyo na minsan ay ginagamit kong screwdriver at dahan-dahang sinungkit ang plastik. Tumunog ang isang clack at tumalsik ang takip. Sa loob ay walang baterya. Sa halip, may isang maliit na nakatuping plastik na eksaktong ipinasok sa butas. Kinuha ko ito. Lumaki ang mga mata ni Pipo. Ano yan, ma? Hindi ako sumagot agad. Nanlamig na parang yelo ang aking mga kamay. Binuksan ko ang plastik at lumitaw ang isang matte black na bank card, malayong malayo sa mga ordinaryong passbook o ATM card na ginagamit ng mga kliyente ko sa bayan. Nakadikit sa card ay isang maliit na papel na nakatupi sa apat na may ilang linyang sulat kamay. Nakilala ko agad ang sulat ni Alejandro. Lumapit pa si Pipo. Ano pong nakasulat diyan? Basahin mo po sa akin, ma. Huminga ako ng malalim at binuklat ang papel. Sa ilalim ng naninilaw na liwanag ng bumbilya, malinaw ang nakasulat, utang ko sa inyo. Para sa kinabukasan mo ang perang ito. Ang passcode ay ang birthday mo. Huwag mong sasabihin, kahit kanino. Pagkatapos kong basahin, isang kilabot ang gumapang mula sa aking batok pababa sa aking likod. At hindi dahil nakakaantig ang mga salita, kundi dahil napaka-abnormal ng sitwasyon. Isang lalaking nag-ignora sa anak niya sa loob ng halos 3 taon, na hindi nagbibigay ng sustento, na hindi nagtatanong kung may sakit ba o pumapasok sa eskwela, at sa mismong araw na ikinasal siya sa iba, ay magtatago ng black card sa loob ng laruan at ipapadala ito. May amoy isda rito. Kahit ang taong hindi marunong sa numero ay maghihinala.
Pero iba si Pipo. Wala siyang malisya ng mga matatanda. Hinawakan niya ang kamay ko, punong-puno ng emosyon. Mahal talaga ako ni Papa. Baba, nag-iwan siya ng pera para sa akin. Lumingon ako para tignan siya. Nagliliwanag ang kanyang mukha sa purong kaligayahan. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nahati ako sa dalawang pampang. Sa isang banda ay ang malamig at nagkukuwentang realidad ng mga matatanda at sa kabila ay ang marupok na pag-asa ng aking anak. Kung masyado akong padalos-dalos, takot akong patayin ang kakaibang kagalakang ito. Kung tatahimik ako at magpapanggap na maayos ang lahat, pakiramdam ko ay kinukonsinti ko siyang kumapit sa isang bulok na lubid. Hinaplos ko ang buhok niya. Mukhang may gusto ngang ipadala si Papa sa'yo. Agad na nagtanong si Pipo. Marami po bang pera sa card, ma? Para malaman yan, kailangan pumunta sa bangko para i-check. I-check mo na po bukas, ma. Kung may pera, bibili ka ng bagong jacket tapos bibili mo ako ng bag na hindi sira. Pagkarinig noon, parang may bumara sa lalamunan ko. Ang isang 8 taong gulang. Kapag narinig ang salitang pera, hindi PlayStation ang unang naisip, kundi jacket para sa kanyang ina at bagong backpack para sa kanyang sarili. Ang kahirapan ay masyadong mabilis na nagpapahinog sa mga bata, at ang pagiging mature na iyon ay parang patalim para sa isang ina. Tinupi ko ang papel at ibinalik ang card sa plastic. Sinusundan ni Pipo ang bawat galaw ko. Saan mo po itatago? Sa ngayon, itatago ko muna ito sa ligtas na lugar. Bakit hindi po ako ang magtago? Tanong niya. Medyo naiinis. Sabi ni Papa, wag daw sabihin kahit kanino. Tinitigan ko siya sa mata ng may autoridad. Ako ang nanay mo. Kahit anong mangyari, sa akin mo muna sasabihin palagi. Maliwanag? Nag-isip siya ng ilang sandali at tumango. Opo, tumayo ako at pumunta sa lumang aparador na kahoy sa aking kwarto. Sa pinakamataas na istante ay may lata ng biskwit kung saan ko tinatago ang birth certificate, mga ID, at mahahalagang dokumento. Inilagay ko roon ang card at ang papel at isinara ang takip. Nang hawakan ko ang lata, pakiramdam ko ay kasing bigat ito ng lapida. Kung talagang gusto ni Alejandro na suportahan ang anak niya, gagawa siya ng malinis na bank transfer o kahit paano ay tatawag siya sa akin para linawin ito. Pwede rin siyang pumunta sa bahay at iabot ang pera sa kamay ko, gaya ng dapat gawin ng isang ama. Ngunit ang pagtatago ng VIP card sa isang laruan na parang kontrabando, kasama ang mensaheng, "Huwag sabihin, kahit kanino." Hindi iyon tunog ng pagmamahal ng ama. Tunog iyon ng paggamit sa anak mo bilang pananggalang para sa ibang bagay. Nakasunod si Pipo sa likod ko at nagtanong sa mahinang boses. Ma, pupunta ka po ba talaga sa bangko bukas? Lumingon ako. Oo. Pagkahatid ko sa'yo sa school, pupunta ako ng bayan para alamin kung ano ito. Tandaan mo pong sabihin sa akin ha. Tandaan ko. Ngumiti siya habang yakap ang kanyang pulang kotse sa dibdib. At bigla, nagtanong siya ng isang bagay na dumurog sa kaluluwa ko. Kung may pera sa card, ibig sabihin po ba babalik na si Papa sa atin para tumira? Napatakip ako ng bibig. Ang inosente ng tanong na iyon ay nakakadurog. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ko siya sa balikat. Makinig ka sa akin. May mga bagay sa buhay na hindi lang pera ang makakaayos. Kumurap-kurap si Pipo. Nagtatanong lang po. Hinila ko siya palapit sa akin. Napakaliit niya. Mainit ang katawan. At ang buhok niya ay amoy araw pa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi lang para aluin siya, kundi para aluin din ang sarili ko. Nang gabing iyon, mabilis siyang nakatulog habang ang kotse ay nakadikit sa pisngi niya. Ako naman, na nakahiga sa tabi niya, ay nanatiling nakatitig sa kisame na mulat ang mga mata. Humampas ang hangin sa mga bintana na may kasamang sipol. Sa isip ko ay walang tigil na inuulit ang mga salita sa papel na iyon. Utang ko sa inyo. Para sa kinabukasan mo. Huwag sabihin kahit kanino. Habang iniisip ko, mas nanlalamig ako. Minsan ang mga regalong tila bayad pinsala ay nagkukubli ng mga patibong na binalot sa laso ng pagmamahal. Kinaumagahan, napakalamig pa rin. Ang ambon ay hindi namuo bilang malalaking patak ng ulan, kundi na natiling nakalutang sa hangin na parang malamig na alikabok na dumidikit sa buhok, sa balikat at sa manibela ng aking lumang bisikleta. Gumising ako ng mas maaga kaysa sa nakasanayan. Ipinagluto ko si Pipo ng sopas na may nilagang itlog. Habang kumakain, panay ang sulyap ng bata sa itaas ng aparador. Alam na alam ko kung ano ang iniisip niya. Ang isip ng bata
ay isang blankong canvas. Pagkarinig tungkol sa pera para sa kanyang kinabukasan, siguradong iniisip na niya ang bagong sapatos, walang butas na bag, o baka ang hindi na ako magpupuyat sa mga resibo at calculator. Tinitingnan ko siya at nakaramdam ako ng matinding pagmamahal na may halong takot. Ang ilusyon ng bata ay parang isang napakasariwang usbong na luntian, pero kapag nahanginan ng lason, madali itong mababali. Matapos kumain, isinukbit ni Pipo ang kanyang luma at sirang backpack. Bago lumabas, hinila niya ang manggas ko at bumulong. "Huwag mong kalimutan i-check yung card, ma." Inayos ko ang kwelyo ng jacket niya. "Hindi ko kakalimutan, pero pumasok ka at mag-aral. Huwag mag-isip ng kung ano-ano." Tumango siya, pero muling nagtanong, "Kung totoong may pera, magiging masaya ka po ba?" Napatigil ako. Masaya. Kung may isang mahirap na magsasabing hindi siya sasaya sa pera, siya ay isang ipokrito. Ngunit may mga ligaya na bago pa mamukadkad ay nagpapakita na ng mga tinik na nakatago sa loob nito. "Sasaya lang ako kung alam kong malinis ang perang yan, at kung talagang sayo yan." Kumunot ang ilong ni Pipo. "Pwede rin po bang maging malinis o marumi ang pera?" Bahagya akong ngumiti. "Siyempre naman. Ang perang pinaghirapan mo mismo, o yung binigay sa'yo ng malinaw na may papeles, malinis yun. Pero ang perang biglang nahulog sa kamay mo nang hindi mo alam kung saan galing, yun ang dapat mong pagdudahan." "Walang nagbibigay ng limpak-limpak na walang kapalit," sabi niya. Napangiti ako. Siguro naintindihan niya ang kalahati noon, pero sapat na sa akin iyon. Hinatid ko siya hanggang sa gate ng eskwelahan. Matapos humakbang, lumingon siya para tignan ako. Kinawayan ko siya para panatagin siya. Nang makita ko siyang pumasok sa building, pumadyak ako papunta sa ATM ng bangko sa plaza ng bayan. Mas maraming tao sa kalsada kaysa sa nakagawian. May mga nanay na galing palengke, mga nagbababang L300 van, at mga nagtitinda ng taho at sampagita sa paligid. Ang ingay ng mga makina, ng mga nagtatawaran, at nagbabatian ay ginawang mas parang panaginip ang ATM card sa bulsa ko. Isinandal ko ang bisikleta malapit sa ATM. Kasing lamig ng yelo ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa klima o sa kaba. Lumingalinga ako. Walang pumapansin sa akin. Ano namang interes nila sa isang babaeng nakasuot ng lumang jacket at pudpod na sapatos na nakatayo sa harap ng ATM? Minsan ang kahirapan ay isang napakagandang kapa ng pagiging invisible. Walang maghihinala na mayroon kang mahalagang dala. Ipinasok ko ang card sa slot. Humingi ang screen ng PIN. Initype ko ang birthday ni Pipo. Bawat asterisk na lumilitaw ay kasabay ng mabilis na pagkabog ng puso ko. Nagbago ang menu. Pinindot ko ang inquire balance. Parang isang eon ang ilang segundong paghihintay. Sa wakas, isang numero ang lumitaw sa screen. 50,000 and dabuawand. Nanigas ako. Kumurap ako. Tinitigan ang numero ng paulit-ulit. 50,000, 1,000. Hindi 50,000. Hindi 500,000. 50 milyong piso. Isang halaga na ang isang tulad ko na nagkukwenta lang para sa panaderya o karinderya ng bayan ay baka hindi makita kahit pagsamahin ang kikitain sa buong buhay ko. Sa sandaling iyon, nablangko ang isip ko. Narinig ko ang mga sasakyan sa background, ang sigaw ng magtataho, ang patak ng ambon sa bubong ng ATM. Ngunit ang lahat ng tunog ay tila nanggagaling sa malayo. 50 milyon. Kahit sinong ibang tao ay tatalon sa tuwa. At nanginginig din ako, ngunit hindi dahil sa saya. Ang halagang iyon ay masyadong nakakapanghina para sa buhay ng aking anak at sa akin. Gamit yan. Pwede kong ipaayos ang buong bubong na yero. Ibili ng totoong study table si Pipo. Ipasok siya sa private school. Turuan tumugtog ng piano. Dalhin siya sa swimming pool. Lahat ng mga bagay na dati ay tinitingnan ko lang ang presyo at napapabuntong hiningang tumatalikod. Pwede ko ring mabayaran ang mga utang ko noong nagkasakit ang bata. Ngunit dahil sa ganoon kalaki ang pera, nakaramdam ako ng kilabot. Bookkeeper ako. Alam ko na ang isang sentimong mali ang lagay ay pwedeng magpabagsak sa isang buong audit. At heto ang 50 milyong piso na nakatago sa loob ng lumang laruang plastik na may utos na huwag sabihin kahit kanino. Ang malinis na pera ay hindi kailangan ng taguan. Ang tapat na pera ay hindi iniaabot sa ilalim ng pinto na parang magnanakaw sa gabi. Nagtanong ang ATM kung gusto ko pang gumawa ng ibang transaksyon. Tinitigan ko ang screen. Sa pagpindot ng isang button, pwede akong mag-withdraw ng cash kahit kaunti lang. Baka ilang libong piso
para ipaayos ang bubong bago dumating ang mga bagyo ngayong Disyembre. Tuwing malakas ang ulan, napupuno ng planggana ang kusina namin. Pabirong sinasabi ni Pipo na may ilog kami sa loob ng bahay. Tumatawa siya. Ako naman, pinipigilan kong umiyak. Lumapit ang daliri ko sa withdraw cash button, ngunit pinigilan ko ito ng ilang pulgada na lang ang layo. Hindi ko inilabas ang card, hindi ko prinint ang resibo, at hindi ako kumuha kahit isang sentimo. Maaari akong maging mahirap, ngunit hindi ko ipipikit ang mga mata ko para yakapin ang isang kayamanan nang hindi ko alam kung ito ba ay biyaya o sumpa. Ang naghahangad ng kagitna, isang salop ang nawawala. Lumang kasabihan ito, pero palaging totoo. Minsan, sapat na ang subuan ka ng candy para pumasok kang mag-isa sa patibong. Mas masunurin pa sa isda na kumagat sa pain, ibinalik ko ang card sa loob ng bulsa ng jacket ko at sumakay sa bisikleta. Hinihiwa ng hangin ang mukha ko. Napakahaba ng pakiramdam ng biyahe pa uwi. Nang dumaan ako sa isang bilihan ng school supplies, automatiko akong tumigil. Sa display window, may isang dark blue na backpack, makapal ang strap at mukhang matibay. Naalala ko ang bag ni Pipo, may butas na tinahinang itim na sinulid sa ilalim. Ang presyo, 500. Ang 500 ay walang-wala kumpara sa 50 milyon, ngunit hindi pa rin ako pumasok. Natatakot ako. Hindi takot na mawala ang pera, kundi takot na kapag tumawid ako sa linya at kumuha kahit isang piso ngayon, mawawalan ako ng karapatan na sabihin sa hinaharap na hindi kailanman nahawakan ng aking mga kamay ang account na iyon. May mga manipis na linya na kapag tinawid mo, wala nang balikan. Pag uwi ko sa bahay, ibinalik ko ang card sa lata ng biskwit at inilock ito. Tahimik ang bahay, tanging ang ulan lang sa yero ang naririnig. Umupo ako sa aking silyang yantok at tiningnan ang nagbabakbak na pintura ng dingding, ang mabuway na mesa ni Pipo sa tabi ng bintana na yumayanig sa bawat bugso ng hangin, ang makapal na kumot na nakasampay at medyo basa pa, na amoy kulob, tila sumisigaw ang lahat. May pera ka na! Ano pang hinihintay mo para magbago ang buhay nyo? Ipinikit ko ang mga mata ko. Ang baguhin ng buhay gamit ang perang hindi malinaw kung saan galing ay parang pagpapatayo ng bahay sa ibabaw ng putik. Pagtaas ng baha, kami ang unang lulubog. Nang hapong iyon, pag-uwi mula sa eskwela, ang unang tinanong ni Pipo ay, "Nakita mo na po, ma?" Tumango ako. "Oo, nakita ko na." "May pera po ba, ma?" Tiningnan ko ang anak ko. Ayaw kong magtanim sa isip niya ng halagang ganoon kalaki. Minsan, ang panatilihing walang alam ang mga bata ang pinakamagandang paraan para protektahan ang kanilang kapayapaan. "Oo, meron," sagot ko. Pero ang usapang pera ng mga matatanda, kailangan munang imbestigahan ng maigi. Nanlaki ang mga mata ni Pipo. "Marami po?" Binigyan ko siya ng malungkot na ngiti. Sapat para kailanganing mag-ingat ng sobra ni Mama. Natahimik siya sandali tapos nagtanong, "Kung ganun po, hindi pa tayo bibili ng bagong bag?" Ang lungkot sa boses niya ay sumugat sa kaluluwa ko. Niyakap ko siya sa dibdib ko. "Siyempre bibili tayo. Pero gamit ang perang pinaghirapan ni Mama o perang alam nating 100% na sayo talaga. Hindi ko hahayaang magkulang ka sa kahit ano." Masunuring tumango siya at hindi na nagpilit pa. Habang mas nagiging mabait siya, mas nagiging alerto ako. Nagtitiwala siya sa akin, kaya wala akong puwang para magkamali. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Umupo ako sa harap ng mesa, binuksan ang aking notebook at isinulat ang bawat detalye. Ang petsa ng delivery, ang mensahe ni Alejandro, ang card, ang balanse na 50,000, 2,000. Ang katotohanang, hindi ko ginalaw ang pera. Ang sulat kamay ko na nanginginig noong una ay unti-unting naging matatag. Hindi ko alam kung ano ang susunod, pero malinaw sa akin na mula sa sandaling iyon, ang black card na iyon ay hindi isang regalo. Ito ay isang patalim na nakabitin sa ibabaw namin. 3 araw matapos akong pumunta sa ATM, tumawag si Alejandro. Halos 9:00 na ng gabi, tulog na si Pipo, at nirerepaso ko ang bunton ng mga resibo ng isang hardware. Naglilikot ang mga numero sa paningin ko, ngunit ang isip ko ay nakadikit pa rin sa 50 million na iyon. Nag-vibrate ang cellphone. Sa umiilaw na screen, nakasulat ang Alejandro. Tinitigan ko ang pangalan ng ilang segundo bago ko sinagot. Hindi dahil nangungulila ako, kundi dahil gusto kong malaman kung para saan ito.
Ang lalaking nanahimik ng 3 taon, nagpadala ng lumang kotse na may VIP card sa mismong araw ng kanyang kasal, tapos ngayon ay tumatawag. Kung sasabihin sa akin na ito ay bugso ng pagmamahal ng ama, tatawa ako sa loob-loob ko. Ang buhay ay hindi teleserye. Inilapit ko ang telepono sa tainga ko at bago pa ako makapagsalita, umalingaw-ngaw na ang boses niya. Teresa, natanggap mo ba yung package? Casual ang tono niya, halos pala kaibigan. Ang pekeng kumpidansyang iyon mula sa taong alam na may kalamangan siya ay mas nakakairita kaysa sa sigaw. Sumagot ako ng walang emosyon. Nasa kay Pipo yung lumang kotse. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya at isang munting tawa. Yung lumang kotse lang? Tumingin ako sa kama kung saan nakatalikod na natutulog si Pipo. Inilagay niya ang kotse sa isang silya sa tabi dahil takot siyang may kumuha. Hininaan ko ang boses ko. May iba ka pa bang tinutukoy? Muling tumawa si Alejandro. Ang tawang iyon ay nagpatayo ng mga balahibo ko. Ganyan ka pa rin? Nagmamangmaangan. Tinatanong kita kung nakita mo na ang magandang loob ko. Magandang loob? Ang marinig itong sabihin ni Alejandro ay katawa-tawa. Isang pangit na biro. Isang napakapangit na biro. Nanatili akong kalmado. Kung ang tinutukoy mo ay yung card, nakita ko na. Perfect. Para sa bata yan. Sa nakalipas na 3 taon, nagkaroon ako ng napakaraming problema na hindi ko na makwento sa'yo. Ituring mo ang perang yan na pambawi kay Pipo. Tumayo ako ng walang ingay at lumabas ng kwarto. Isinara ang pinto para hindi marinig ng aking anak. Gamit ang libre kong kamay, binuksan ko ang voice recorder sa isang lumang Nokia phone na nasa mesa ko. Hindi ako eksperto sa teknolohiya, pero alam ko ang basic. Sa taong tulad niya, ang sinasabi niya ngayon ay itatanggi niya bukas. Tinatangay ng hangin ang mga salita. Kahit nga pinirmahang dokumento kaya nilang baluktutin, usapan sa telepono pa kaya, nagsalita ako ng mabagal. Pambawi na nakatago sa loob ng laruan. Pwede ka namang gumawa ng malinis na bank transfer o gumawa tayo ng notaryadong kasunduan. Para saan yung wag sabihin kahit kanino? Bumuntong hininga si Alejandro, nawawalan ng pasensya. Palagi mo na lang ginagawang komplikado ang lahat. Gusto ko sanang isurprise ang bata. Masyadong malaki ang surprise na yan. Natatakot ako na baka hindi niya yan kayang dalhin. Ang kulit mo, Teresa. Binibigyan kita ng pera para sa anak mo, tapos nagdududa ka pa? O baka naman natatakot ka na ngayong may kakayahan na ako, mas piliin ni Pipo na sumama sa akin? Nang mabitawan niya ang mga salitang iyon, naintindihan ko na ang lahat. Lumitaw ang talim ng patalim. Hindi lang siya nagpapadala ng pera, sinusubukan din niya ang reaksyon ko at nagbibigay ng pasimpleng banta tungkol sa custody. Nanatiling matatag ang tono ko. Maayos ang kalagayan ni Pipo sa akin. Mula nang maghiwalay tayo, halos hindi ka nag-abala kung humihinga pa ba siya. Ang bigla mong pag-aalala sa future niya ngayon ay nagbibigay sa akin ng karapatang malaman kung saan galing ang pondo na yan. Humalakhak siya ng may pagmamaliit. Maayos? Ang bahay niyo, malapit nang gumuho, ang mga damit niya maliit na, at hindi mo man lang siya kayang ipasok sa mga extracurricular activities. Yan ba ang tinatawag mong maayos? May bumara sa bituka ko. Wala siya rito, ngunit bawat salita niya ay tumatagos sa bahay ko. Itinuturo ang kalawanging yero at ang sirang mesa. Ngunit hindi ko hahayaang durugin niya ako. Talaga bang nag-aalala ka ngayon? 3 taon. Kahit child support hindi mo nabigay ng buo. Tumigil si Alejandro. May mga dahilan ako. Pangit ang takbo ng trabaho ko noon. Iba na ang sitwasyon ngayon. Dapat mas malawak ang isip mo at wag mong sirain ang future ng bata dahil lang sa pride mo. Ang galing. Ang lalaking nang iwan ng anak, bumabalik para magbigay ng leksyon sa moralidad at future sa nanay. Libre ang magsalita. Kahit sino pwedeng magtayo ng kastilyo sa hangin. Pumikit ako at dumiretso sa punto. Kaninong pangalan nakapangalan ng account na yan? Anong pakialam mo? Para kay Pipo yan. Kung para sa kanya, may karapatan ang nanay niya na malaman. Teresa, huwag ka nang maghukay kung saan hindi ka kasali. Sinabi ko sa'yo, para sa kanya yan, may passcode na alam mo at pinadala sa bahay niyo. Hindi pa ba sapat yon? Hindi sapat. Naging kasing lamig ng yelo ang boses ni Alejandro. Matigas pa rin talaga ang ulo mo. Nagkakamali ka, sagot ko. Dati, mas malambot ako. Kaya nga naniwala ako sa mga kasinungalingan mo ng matagal. Narinig ko ang click ng lighter. Malamang nagsisindi siya ng sigarilyo.
Noong nagsasama pa kami, kapag nai-stress siya, lumalabas siya sa bakuran para manigarilyo. Sinasabing kailangan din ng lalaki maglabas ng sama ng loob. Mukhang maraming paraan ng mga lalaki para maglabas ng sama ng loob. Habang kaming mga babae, kailangan naming lunukin ang lahat sa katahimikan at patuloy na mag-alaga ng mga anak. Napaka-moderno, napaka-unfair. Hininaan ni Alejandro ang boses niya. Makinig ka. Seryoso ako. Malaking pera yan. Kung matalino ka, hindi na kayo magkukulang ng anak mo sa kahit ano. Anak ko si Pipo. Hindi ko hahayaang mabuhay siya sa hirap. Hirap? Natawa ako ng mahina. Hindi nakakahiya ang pagiging mahirap, Alejandro. Ang pag-abandona sa sariling dugo. Iyon ang nakakahiya. Tumama ang patalim na iyon. Natahimik siya. Ngunit ang mga lalaking kasing uri niya ay hindi umaamin sa pagkakamali. Nagpapalit lang sila ng taktika. Teresa, wag kang maging defensive. Kakakasal ko lang. Ang dami kong inaasikaso. Itabi mo yung card, gamitin mo kung ano ang kailangan para kay Pipo. Pero isara mo ang bibig mo. Lalo na, ayaw kong may makaalam nito. Ayaw kong magkaroon ng maling akala sa pamilya ng asawa ko. Ang pamilya ng asawa mo. Tinitigan ko ang Nokia phone na nagre-record sa mesa. Sa wakas, dumating na tayo sa buod ng lahat. Ayaw kong magkaroon ng maling akala sa pamilya niya. Ibig sabihin ba nito? Walang alam ang mga in-laws mo? Kung ang pera ay legal at malinis, anong maling akala ang mangyayari? Wala rin bang alam ang bago mong asawa? Usapan ito ng anak ko at ako. Wala silang pakialam doon. At wag mong idamay si Valeria dito. Gusto ko lang malaman kung legal na pera yan. Nagpigil ng galit ang boses ni Alejandro. Wag mong isiping porket nagkukuwenta ka sa 4 na sari-sari store dyan sa probinsya. Alam mo na ang lahat. Sasabihin ko sa'yo sa huling pagkakataon. Ang perang yan ay para kay Pipo. Isara mo ang bibig mo. At pare-pareho tayong panalo. Pare-parehong panalo? Siya? Ako? At sino pa? Ang kanyang bagong pamilya? O isang kalokohan na hindi ko pa nakikita? Hindi ako magpapadalos-dalos. Sa ganitong uri ng giyera, hindi nasusungkit ang tagumpay sa pamamagitan ng paglakas ng boses, kundi sa pagpapasalita ng labis sa kalaban. Pinalambot ko ng kaunti ang boses ko. Sige, nakikinig ako, pero gusto kong kumpirmahin mo ang isang bagay. Ang perang yan ay ideposito mo ng kusa para kay Pipo, tama? Huminga siya ng malakas. Oo, para sa kanya. Hindi para sa'yo. Hindi ba babawiin ng asawa mo sa akin ang perang yan bukas? Nag-alinlangan si Alejandro ng isang segundo. Sa ngayon, hindi. Sa ngayon, ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko na parang pag-click ng kandadong nabubuksan. Itinanim ko ito sa isip ko. Sige, sa ngayon, hindi ako gagalaw ng kahit isang sentimo. Tila nagulat si Alejandro. Hindi ka kukuha hanggat hindi malinaw sa'yo kung saan galing. Ganun ba? Tumawa siya nang may pang-iinsulto. Ang taas ng pride? Patay gutom naman. Yung bata ang mahihirapan sa ginagawa mo. Lumingon ako sa kwarto ng anak ko at isang nagbabagang galit ang umakyat sa lalamunan ko. Pero nilunok ko ito. Kailangan ko ng katotohanan, hindi ng awayang puro sigawan. Ang kapakanan ni Pipo ay hindi lang nasusukat sa laman ng bank account, sabi ko, at ibinaba ang telepono. Nanumbalik ang nakakabinging katahimikan sa bahay. Isinulat ko sa aking notebook ang pinakamahalagang bahagi ng pag-uusap. Mga linyang, pambawi kay Pipo. Ayaw kong magkaroon ng maling akala sa pamilya ng asawa ko. Sa ngayon, hindi na nanginginig ang kamay ko. Hindi ko eksaktong alam kung ano ang kinakaharap ko. Ngunit ang black card na iyon ay hindi na isang misteryo. Isa itong minefield kung saan kami ng anak ko ay nakulong. At kung iiyak ako at magpapanggap na biktima, iyon ang magiging perpektong wildcard para maglaro siya bilang tagapagligtas na ama. Mula ng gabing iyon, tumigil ako sa pagiging isang inabandonang asawa. Ako ay ina ni Pipo, at para sa kanya, kailangan kong patalasin ang aking mga pangil. Kinaumagahan, pagkahatid kay Pipo sa eskwela, bumalik ako gamit ang bisikleta sa branch ng bangko. Sa pagkakataong ito, hindi ako nanatili sa ATM. Pumasok ako mismo sa loob, napakalinis ng opisina, makintab ang mga salamin, at ang aircon ay naglalabas ng malamig at komportableng hangin. Inayos ko ang aking lumang jacket. Bigla, ang aking mga kamay na kumapal dahil sa paghuhugas ng pinggan at pagpindot sa calculator ay tila hindi nababagay sa paligid na ito na puno ng marmol.
Isang bata at maayos na nakaayos na empleyada ang lumapit. Paano po kita matutulungan, ma'am? Ibinaba ko ang black card sa counter ng may matatag na boses. Gusto kong i-activate ang SMS notifications para sa mga galaw ng account na ito. Nakapangalan ito sa anak ko. Ako ang nanay niya. Tiningnan ng babae na may name tag na Ines ang card at saka tumingin sa akin. Walang pandidiri sa kanyang mga mata, ngunit halatang nagtataka. Isang babaeng mukhang nakasuot ng damit mula sa ukay-ukay na humihingi ng kontrol sa isang VIP card ay talagang nakakagulat. Ganyan tumatakbo ang mundo. Sa palengke, pinipili ng mga tao ang pinakamagandang patatas. Ganon din sa tao. Humingi si Ines ng ID. Buti na lang at dala ko ang ID ko, ang birth certificate at ang court order na nagbibigay sa akin ng sole custody. Matagal siyang nag-type sa computer at sa wakas ay sinabi, "Pwede ko pong i-activate ang secondary alert service para sa inyo bilang legal guardian, pero para po malaman ang totoong nagbukas o nagmamay-ari ng account, kailangan po nating i-check ang original application file. May mahigpit po tayong protocol para sa mga VIP cards na ganito." Ang salitang original application file ay nagpatunog ng alarm sa isip ko. At sino ang pumirma sa pagbubukas ng file na yan? Tanong ko. Nag-alangan siya. Hindi ko po pwedeng ibigay ang impormasyong iyan nang walang formal na request, pero pwede po kayong magpasa ng written request. Tumango ako. Sanay ako sa mga papeles. Alam ko na may mga pintong hindi pwedeng sipain para mabuksan. Kailangan mong hanapin ang tamang susi. Kahit papaano, lumabas ako ng bangko na naka-activate na ang SMS alert sa cellphone ko. Wala akong balak mag-withdraw. Gusto ko lang magmasid. Kung may maglublob ng kamay sa lawa, makikita ko kung paano lalabo ang tubig. Dumating ang suntok makalipas ang isang linggo. Isang umaga na may pinong ambon. Nasa sari-sari store ako ni Aling Leticia malapit sa plaza. Kinukuwenta ang mga resibo niya para sa buwan. Walang tigil ang tunog ng mga pindutan sa aking calculator. Kumakain si Leticia ng nilutong mani at nakikipagkwentuhan. "Naku, Teresa, pumapayat ka lalo. Kumain ka nga. Magpapakamatay ka sa trabaho tapos aatakihin ka pa dyan." Ngumiti ako. Kung magpapakamatay ako sa trabaho tapos kikita ako ng milyon-milyon, ililibre kita ngayon din ng seafood boodle fight. Tumawa ng malakas si Leticia. Kahirapan at magandang sense of humor, anong klaseng kombinasyon. Sa mismong sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ko. Sumulyap ako sa screen. SMS ito, mula sa bangko. Nanigas ang kamay ko na may hawak na ballpen. Transfer completed, 15 million.00. Remaining balance, 35 million.00. Binasa ko ito ng 3 beses. Umugong ang aking mga tainga at nagwala ang tibok ng puso ko. 15 milyong piso. Isang nakakabaliw na halaga ang biglang nawala sa account ng kinabukasan ng aking anak sa isang iglap. Napansin ni Leticia ang pamumutla ko. "May problema ba? Masama ba pakiramdam mo?" Itinaob ko ang cellphone sa mesa. "Hindi, wala to." Nahilo lang yata ako sandali. May kailangan lang akong asikasuhin ng mabilis. Dali-dali kong iniligpit ang mga papeles ko, sumampa sa bisikleta, at nagpedal ng mabilis sa ilalim ng ulan na ngayon ay mas malamig. Pagdating sa bahay, dumiretso ako sa aparador. Ibinaba ko ang lata at binuksan ito. Nandoon pa rin ang black card at ang papel na may sulat ni Alejandro. Walang galos. Lumipad ang pera ng hindi kailangan ng plastic na card. Ang card ay isa lamang pain. Ang totoong susi ay nasa ibang tao. Kalkuladong-kalkulado ito ni Alejandro. Tinawagan ko ang numero niya. Sa unang tawag, walang sumagot. Sa pangalawa, sinagot niya ng may tamad na boses. "Ano ba yon, Teresa? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Kakakuha mo lang ng 15 million mula sa account." Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng 2 segundo. Sumagot si Alejandro na may nakakabaliw na kahinahunan, na para bang tinatanong ko siya kung bumili siya ng saging. Hindi ko kinuha, nilipat ko lang. Pansamantala. Pansamantala? Anong ibig sabihin nun? Kailangan kong magbigay ng down payment para sa isang lupa, sa isang industrial park sa Laguna. Minsan lang dumating ang ganitong oportunidad. Pag kumita na ako, ibabalik ko ang parte ng bata. Napakuyom ang mga kamao ko. Sinasabi mong para kay Pipo ang pera tapos ginagamit mo nang hindi man lang nagtatanong sa akin? Huwag kang mag-technical sa akin. Ako ang nag-generate ng perang yon. Nilagay ko yan para sa bata. Pero kung gagamitin ko ngayon para paikutin at kumita ng mas malaki, anong masama doon? Bookkeeper ka.
Hindi mo ba alam na ang pera dapat ginagamit para gumawa ng mas maraming pera? Hindi ko alam kung kumikita ang pera niya o gumagawa ng krimen, pero alam ko na ginagamit niya ang anak ko bilang palusot. Nagalit si Alejandro. Wag mo akong leksyonan. Ako ang tatay niya. Tatay niya. Isang absent na tatay na biglang naalalang maging tatay para lang makapaglipat ng pera nang hindi nakakapukaw ng hinala. Lumabas sa bibig ko ang mga salita na parang kutsilyo. Sinabi mo sa akin na itago ang card at isara ang bibig ko. Ginamit mo lang akong palabas, di ba? At ang mga confirmation mula sa bangko ay pumapasok sa cellphone na hawak mo. Sumigaw si Alejandro. Nagtatrabaho ako. Huwag mo akong istorbohin sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Naririnig ko ang mga boses ng lalaki na nagtatawanan sa background. Tunog ng isang mamahaling restaurant. 5,000,000 piso para sa kanya ay isa lamang transaksyon. Para sa akin, ito ay ebidensya na si Pipo ay ginagawang front. Ibinaba ko ang boses ko. Alejandro, tatandaan mo, wala akong ginalaw kahit isang piso. Ikaw ang kumuha at nire-record ko ang tawag na ito. Tumawa siya ng may pangiinsulto. Puro ka record. Gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo, mas mabuti para sa mga mahihirap na wag subukang pigilan ng ibang tao na payamanin ang sarili nilang mga anak. Ang pagpapayaman sa anak ay hindi ginagawa ng patago na parang magnanakaw. Sagot ko at ibinaba ko ang linya. Lumakas ang paghampas ng ulan sa bubong na yero. Binuksan ko ang notebook. Isinulat ko ang petsa, oras, ang halagang nanakaw sa account, at ang mga eksaktong salita niya tungkol sa pagbili ng lupa sa industrial park. Ngayon, naintindihan ko na ang laro. Ang account na nakapangalan sa minor, isang bata, ay ang kanyang tagong vault. Kapag kailangan niyang maging mabuting tatay, sasabihin niya sa asawa niya na ang pera ay para kay Pipo. Kapag kailangan niyang mag-launder ng pera o umiwas sa tax, kukunin niya ito ng kusa. Ang perpektong bata at ang mahirap na ina ang perpektong pananggalang. Nang hapong iyon, pag uwi galing eskwela, nagtanong si Pipo kung malungkot ba ako. Inayos ko ang kwelyo ng jacket niya. Walang problema, anak. Tiningnan niya ako gamit ang kanyang napakalinaw na mga mata. Talaga po, ma? Tumango ako. Nilulunok ang bagyo sa loob ko. Umupo si Pipo sa kanyang mesa. Inilabas ang kanyang pulang kotseng plastic at isang toothpick para linisin ito. Ma, tingnan mo oh, hindi na tabingi yung gulong. Tiningnan ko ang kotse. Kinilabutan ako. Ang laruang iyon mula sa nakaraan ay isang Trojan horse na ipinasok ni Alejandro sa aming bahay. Pipo, mula ngayon, kahit anong mapansin mo sa kotseng yan, sabihin mo agad sa akin. Kumurap siya nang nagtataka. Bakit po? Tumingin ako sa pagpatak ng ambon. Dahil minsan, may mga bagay na mukhang laruan, pero ginagamit ng mga matatanda para manakit. Kinaumagahan, humingi ako ng half day off sa mga kliyente ko at pumunta sa isang computer shop malapit sa plaza. Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa pinuntahan ng 15,000,000 piso. Sinabi ng aking karanasan sa bookkeeping na para masundan ang bakas ng pera, kailangan kong maghanap ng mga kumpanya at pangalang konektado rito. Nakita ko ang isang kumpanya na tinatawag na Nuevo Horizonte del Noroeste Incorporated, New Horizon Northwest. Mukhang importante ang pangalan, ngunit ang address ng opisina nito ay isang maliit na bahay sa isang liblib na barangay sa kabilang bayan. Nanliit ang mga mata ko. Isang kumpanya na may napakaliit na capital at isang peking address ang kumikita ng milyon-milyon. Ang nag-iisang administrador ay nagngangalang Felipe Silva. Nanigas ako. Si Felipe o Kuya Ipe ay pinsan ni Alejandro. Noong kasal pa kami, palagi siyang nasa bahay namin para umutang, palaging may mga walang kwentang plano sa negosyo na laging nauuwi sa pagkalugi. Mismong tiyahin niya, si Doña Rosa na nanay ni Alejandro, ang nagsabi sa akin noon, "Huwag kang magpapautang dyan kay Ipe, walang kwentang tao yan. Hindi na babalik ang pera mo." At ngayon, ang walang kwentang tao na ito, ang nagpapatakbo ng kumpanya na tumatanggap ng pera mula sa account ng anak ko. Lumabas ako ng computer shop na kumukulo ang utak. Sabi ng isang kasabihan, kahit anong tago ang gawin, lilitaw at lilitaw pa rin ang totoo. Pagdating sa bahay, nasa bakuran si Pipo, nakaupo sa sahig habang nakakalas ang pulang kotse. Gamit ang isang maliit na patpat, ay kinukutkot niya ang butas ng isa sa mga gulong. "Anong ginagawa mo?" Tanong ko habang isinasandal ang bisikleta. "Inaayos ko po. Kapag pinapagulong ko,
May tumutunog na kakaiba. May bato yata sa loob. Lumuhod ako. Oo nga, ang isa sa mga gulong sa likod ay umaalog ng sobra. Humila ng bahagya si Pipo sa plastik at tumalsik ang ehe, dahilan para gumulong ang gulong sa sahig. Kasabay nito, may isang napakaliit na bagay na nalaglag mula sa loob ng ehe patungo sa sahig na may kasamang tuyong tunog. Pinulot ko ito, isa itong SIM card ng cellphone. Nanigas ako. Lumaki ang mga mata ni Pipo. Ma, bakit po may ganyan sa loob ng kotse ko? Kinuyom ko ang SIM card sa palad ko. Isang kilabot ang umahon mula sa mga paa ko, pataas sa aking batok. Ibig sabihin, bukod sa VIP card na nakatago sa ilalim, sa gulong naman ay may nakatagong SIM card. Ang kotseng ito ay hindi baol ng mga alaala, isa itong kumpletong kit para sa panloloko. Itinago ni Alejandro rito maging ang SIM na konektado sa bangko. Malamang plano niyang kunin ito pabalik pagkatapos, ngunit nakalimutan niyang isipin kung gaano mausisa ang isang bata sa isang lumang laruan. Pinanatili kong kalmado ang sarili ko kahit peke. Pumunta ka na sa loob at maghugas ng kamay, Pipo. Titingnan ko kung ano ito. Para sa cellphone ba yan ni Papa? Oo. Pumunta ako sa drawer at inilabas ang lumang keypad na Nokia ko, yung ginagamit ko dati para sa trabaho. Ipinasok ko ang SIM. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko, na nanginginig ang mga kamay ko. Nang makasagap ng signal ang telepono, isang baha ng mga mensahe ang umapaw sa screen. Dose-dose ng SMS, mga OTP one-time PIN mula sa bangko, notification ng mga bank transfers, reminder para sa appointment sa mga notaryo, at mga mensahe mula sa isang real estate agency. May mga record mula pa noong mismong araw ng pag-transfer ng 15 milyong piso. Napaupo ako sa silya. Pakiramdam ko ay yelo ang katawan ko. Ang bank card na nasa lata ng biskwit ay plastic lang. Ang totoong kontrol ng pera ay nasa maliit na SIM card na ito. Pinadala ni Alejandro ang card sa akin para isipin ko na para sa anak ko ang pera. Ngunit hawak niya ang mga susi ng mga transaksyon dito mismo, ang mga at ang tangi niyang pagkakamali ay naitago niya ito ng masyadong mabuti at hindi niya nakuha agad. Lumapit si Pipo na may takot. May masama po bang nangyari, ma? Niyakap ko siya. Hindi mo ito problema, anak. Ang mga matatanda kasi minsan, gumagawa ng pangit na bagay. Kinagat niya ang labi niya. Niloko ka po ni Papa? Ang tanong ng bata ay palaging tumatama sa sapol. May ginawang bagay si Papa na hindi ko pa lubos maintindihan. Pero mula ngayon, ako na ang bahala. Huwag kang magsasalita kahit kanino tungkol sa card o dito sa maliit na chip na nakita natin. Kahit kanino, maliwanag? Kahit sa lola. Kahit kanino po. Tumango siya nang may pag-aalala. Alam ko na hindi ko na siya mapoprotektahan kung magtatago lang kami. Ipinasok ko ang SIM, ang ATM card, ang mga printed na papeles, at ang sulat kamay na note sa isang brown envelope. Ang gyerang ito ay lagpas na sa kakayahan kong resolbahin ng mag-isa. Nagsalita ako ng malakas. Halos parang isang pangako. Kailangan natin ng abogado. Ano po ang abogado, ma? Ngumiti ako ng mapait. Siya yung taong tutulong sa atin na kausapin ang mga taong gumagawa ng mali, pero iniisip na tama sila. Tumawa siya ng mahina, pero agad na sumeryoso. Natatakot ka po ba? Tiningnan ko ang pulang kotse na sirang gulong. Oo, pero kung matatakot ako habang buhay, kukunin nila pati ang kinabukasan mo. Nang hapong iyon, ilinok ko ang envelope. Kinaumagahan, nag-leave ako sa trabaho at nagtungo sa opisina ni Ati Arturo Castillo, na matatagpuan sa isang kalsada sa sentro ng Lukban. Ang karatula ay hindi kapansin-pansin. Umakyat ako sa hagdan na pumipitik ang puso ko. Matapos maghintay ng 10 minuto, pinapasok ako ng isang lalaking nakasuot ng kulay abong polo. Kayo po ba si Teresa? Pasok po kayo. Umupo ako at inilapag ang envelope sa mesa. Pinipilipit ng mga kamay ko ang isa't isa. Pinagsalin ako ni Atoy. Arturo, ng tubig. Kalma lang po. Uminom ka muna tapos ikwento mo sa akin mula simula. Kapag tungkol sa pamilya ang issue, madalas kinakabahan talaga ang mga nanay. Isa-isahin natin. Ang tono niya ay mabagal, propesyonal, ngunit makatao. Lumunok ako at ikinuwento ko ang lahat. Ang kasal, ang karton, ang card na may 50 milyong piso, ang tawag ni Alejandro, ang pagnanakaw ng 15 milyon, ang pekeng kumpanya ng pinsan niyang si Felipe, at ang SIM card na nakatago sa laruan. Nakinig si Arturo nang hindi sumasabat, nag-take down notes, at saka nagtanong, hindi po ba kayo kumuha ng kahit 1 sentimo sa account? Wala po. Kahit 5 duling. Mabuti.
Kasi ang unang palusot ng mga taong ganyan ay akusahan ang nanay na ninanakaw ang pera ng bata o winaldas ito. Napasandal ako sa upuan. Natatakot po ako na baka subukan niyang kunin si Pipo sa akin. Tinitigan ako ng maigi ni Arturo. Para mapigilan yan, kailangan nating patunayan ang dalawang bagay. Una, na ikaw lang ang nag-aalaga sa bata mula nang maghiwalay kayo. Pangalawa, na ang pagbabalik ni Alejandro ay hindi dahil mahal niya ang anak niya, kundi isang panloloko kung saan ginagamit niya ang menor de edad bilang dummy o testaferro. Masakit bang marinig na ang pagmamahal ng isang ama ay kailangang patunayan ng resibo ng ospital? O kaya ay hindi talaga nag-e-exist? Ngunit hindi humahatol ang korte batay sa pumatak na luha. Hiniling ni Arturo na ipunin ko ang mga school records, reseta ng gamot, ebidensya na hindi siya nagbigay ng sustento, at na makuha ko ang dokumento sa bangko kung paano nabuksan ang account na iyon. Ilang araw matapos ang pag-uusap namin ng abogado, sinundo ko si Pipo sa eskwelahan. Paglapit ko sa gate, nakita ko ang isang makintab at itim na SUV na nakapark na humarang sa kalsada. Bumaba si Alejandro mula sa kotse, nakasuot ng mamahaling jacket at may hawak na malaking paper bag mula sa isang mamahaling toy store. Lumingon ang ibang mga magulang para tignan siya. Ayan yung tatay ni Pipo, yung nakapangasawa ng mayaman sa Makati, dinig kong bulungan. Halatang hindi niya nakakalimutan ang anak niya. Ang bait naman. Nakita ako ni Alejandro na parating. Kinurba niya ang labi niya sa isang mayabang na ngiti at sumigaw ng malakas para marinig ng lahat. Pipo anak! Halika kay Papa. Si Pipo, nakasabay lumabas ng mga kaklase niya, ay napahinto ng bigla. Tumingin siya kay Alejandro, saka tumingin sa akin, at nanigas ang kanyang maliit na mukha. Imbes na tumakbo palapit sa kanyang ama, umatras siya at dumikit sa hita ko, mahigpit na nakahawak sa kamay ko. Kasing lamig ng yelo ang mga daliri niya. Pinanatili ni Alejandro ang ngiti niya, ibinuka ang mga braso at humakbang. Halika kay Papa. Tingnan mo ang dami kong dalang regalo para sa'yo. Nag-alinlangan si Pipo. Hindi siya umiyak, hindi tumakbo. Basta kinagat lang niya ang kanyang labi at, sa isang kilos ng pagkalito, bumulong. Sir, ang salitang iyon ay nagpababa ng temperatura ng paligid ng ilang degree. Nag-freeze ang ngiti ni Alejandro. Isang malapit na nanay ang napasinghap at nag-iwas ng tingin. Kumabog ang dibdib ko. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam ako ng labis na awa para sa aking anak. Ang mag-alinlangan ng isang bata kung tatawagin ba niyang papa o sir ang sarili niyang ama ay hindi normal. Kumunot ang noo ni Alejandro. Pipo, ako to. Nakalimutan mo na ba ako? Hinila ko si Pipo papunta sa likod ko at tumayo ng diretso sa harap niya. Bata pa siya at matagal ka nang hindi nagpapakita. Huwag mo siyang i-pressure sa harap ng maraming tao. I-pressure? Singhal ni Alejandro. Pumunta ako para makita ang anak ko tapos sasabihin mo na pinipressure ko siya? Binilhan ko siya ng PlayStation at mamahaling chocolates. Kung may gusto kang pag-usapan, gagawin natin in private. Uuwi na kami, sabi ko. Sumakay si Pipo sa likod ng bisikleta. Naiwan si Alejandro na may hawak na paper bag, namumula sa galit, napahiya sa publiko. Sa buong biyahe pa uwi, tahimik lang si Pipo, nakayakap sa bewang ko. Pagdating, bumulong siya sa akin. Ma, masama po ba na tinawag ko siyang ganun? Nilunok ko ang bara sa lalamunan ko. Tawagin mo siya kung ano ang nararamdaman mo. Hindi mo kailangang magsinungaling. Nang hapong iyon, habang nagluluto ako ng tinola, narinig kong may humintong kotse sa pinto. Inisip kong baka si Alejandro ulit iyon. Pero ang bumaba sa sasakyan ay si Valeria, ang bago at eleganteng asawa niya. At sa likod niya ay si Doña Rosa, ang dati kong biyenan. Si Valeria ay nakasuot ng walang duming beige na coat. Walang pakialam sa putik sa kalsada. Pinunasan ko ang mga kamay ko at lumabas. Ano pong kailangan nyo? Ngumiti si Valeria nang may pilit na edukasyon. Teresa, pumunta ako para kausapin ka ng maayos. Alam kong marami kang pinagdaanan, pero iba na ang sitwasyon ni Alejandro ngayon. Nakatira kami sa BGC, malapit sa magagandang eskwelahan. Kailangan ng bata ng oportunidad na hindi mo maibibigay gamit ang trabaho mo at nitong bahay na to. Dapat isipin mo siya at ibigay mo sa amin ang custody. Napakapino pakinggan ng mga salitang iyon, pero mga patalim iyon na nakabalot sa seda. Kung talagang mahal mo, pakawalan mo. Iyan ang patibong. Valeria, sabi ko, ang mga bata ay hindi mga halaman na bubunutin mo lang
at itatanim kung saan mas nakakakuha ng araw. Noong may 40-degree na lagnat si Pipo at wala kaming pambili ng gamot, nasaan ang magagandang oportunidad na sinasabi ni Alejandro? Nag-iwas ng tingin si Valeria ng isang segundo. Siguradong ikinuwento ni Alejandro sa kanya na ako ang kontrabida, ang bitter na ex na hindi nagpapahiram ng anak. Sumingit si Doña Rosa, biglang nagsimulang umiyak ng kusa. Teresa, apo ko si Pipo, ang unang lalaki sa pamilya Silva. Hindi mo siya pwedeng hayaang mabuhay sa hirap dito. Bata ka pa, pwede ka pang mag-asawa ulit at magkaanak, pero hindi pwedeng mawala sa mga Silva ang batang ito. Inilayo ko ang kamay ko na akmang aabutin ni Doña Rosa. Senyora, ang anak ko ay hindi isang apelyido na kailangan nyo para ipagpatuloy ang lahi nyo. Sa akin siya galing. Ako ang nagpalaki. Kapag umiiyak siya sa gabi, ako ang yumayakap. Huwag kayong pumunta rito para kunin siya ngayong may pera na kayo. Natapos ang pag-uusap sa isang napakalamig na katahimikan. Bago umalis, binigyan ako ni Valeria ng isang tingin kung saan naramdaman ko ang pagdududa. Sinabi ko lang sa kanya, "Huwag mong itanong kung ano ang gagawin ko sa anak ko. Itanong mo sa asawa mo kung saan niya kinukuha ang pera sa account na nakapangalan sa bata." Matapos ang 3 araw, dumating ang isang rehistradong sulat mula sa law firm ni Atur, Roberto Menendez, ang legal representative ni Alejandro. Formal itong humihingi ng pagbabago sa custody pabor kay Alejandro. Sinasabi sa demanda na wala akong sapat na kakayahang pinansyal. At ang pinakamalala, hinaharang ko raw ang malaking halaga ng pera na para sa bata, kaya hindi ito napapakinabangan ng anak ko. Napakasama ng ugali. Ang lalaking gumamit sa account ng anak niya para magtago ng pera ay siya pang nag-aakusa sa akin na isa akong sakim na nanay. Nang hapong iyon, sa isang Secret Files Facebook page ng aming bayan, may lumabas na anonymous blind item. Isang nanay sa probinsya na hiwalay sa asawa, nagtatago ng milyon-milyong piso na bigay ng mapagbigay niyang ex, pero pinapasuot pa rin ng basahan ng anak niya. Napakagahaman. Nagawa na ang pinsala. Sa palengke, sa eskwelahan, parang nanusok ang mga tingin ng tao sa akin. At ang pinakamasama, narinig ito ng mga bata sa eskwela. 2 bully sa playground, sina Hugo at Marcos, ang nagsimulang asarin si Pipo. Sinasabing ang nanay daw niya ay isang mukhang perang magnanakaw. Nang araw na iyon, hindi ako hinintay ni Pipo sa gate. Sa labis na pag-aalala, nagpedal ako na parang baliw sa buong bayan, hanggang sa makita ko siyang nakaupo sa gilid ng ilog. Nakaupo siya ng pabilog, nakayakap sa pulang kotse, nanginginig sa lamig at kalungkutan. Napaupo ako sa lupa at niyakap siya habang humahagulgol. "Ma, umiiyak siya. Sabi ng mga bata masama ka raw. At dahil daw sa'yo kaya hindi ako mahal ni Papa. Totoo po ba? Kung sasama ako kay Papa, titigil na ba silang asarin ka?" "Hindi." "Hindi, anak." Idinikit ko ang mukha ko sa mukha niya. "Kailanman ay hindi ka naging pabigat sa akin. May mga maling ginawa ang papa mo at hindi ka niya minahal ng tama, pero kailanman hindi mo iyon kasalanan." Kinaumagahan, bumisita ang mga social worker mula sa DSWD sa bahay. Sinuri nila ang mga tulo sa bubong, ang lalagyan ng pagkain, ang higaan ni Pipo. Naging napakatapat ko sa kanila. Hindi palasyo ang bahay namin, pero napakalinis nito. At ang anak ko ay tapos palagi sa assignment at may mainit na pagkain tuwing gabi. Inilista nila ang lahat at sinabi sa akin na huwag masyadong mag-alala, na ang pagmamahal at psychological stability ay mas mahalaga kaysa sa laki ng bahay. Ang huling dagok ay dumating mula sa taong hindi ko inaasahan. Pumunta kami ni Ati Arturo sa head office ng bangko sa Makati, dala ang isang court order. Ipinakita sa amin ni Ines, ang teller, bilang bahagi ng legal na proseso, ang application file ng account. Sa ilalim ng linyang Signature of Legal Guardian, may isang pirma. "Hindi ko iyon pirma. Pinemeke nila ang pirma ko," sabi ko. Pakiramdam ko ay kinakapos ako ng hininga. Kinagabihan, nakatanggap kami ng hindi inaasahang tawag. Si Valeria, ang bagong asawa ni Alejandro. Nakipagkita siya sa amin ni Arturo sa isang tagong coffee shop sa NLEX. Dumating siya mag-isa, maputla at namumula ang mga mata, napakalayo sa glamour na ipinakita niya nang pumunta siya sa bahay ko. Inilapag niya ang kumpol-kumpol na photocopies sa mesa. "Teresa, yung 50 milyong piso na sinasabi mo. Dumaan ito sa isang dummy corporation na pinapatakbo ni Felipe, ang pinsan ni Alejandro, at ginamit para palakihin ang presyo sa isang invoice ng kumpanya ng pamilya ko.
Ninanakawan kami ni Alejandro gamit ang account ng anak nyo. Nabasag ang boses niya. At hindi lang yan. Kahapon, nahuli ko si Alejandro sa isang kondo na inupahan niya para sa kanila ng sekretary niya. Inisip kong pinakasalan niya ako dahil mahal niya ako. Pero isa lang pala akong personal na bangko para sa kanya. Hindi ko hahayaang gamitin niya ang bata para magtago sa mga kasalanang ginawa niya sa amin. Tumestigo si Valeria pabor sa amin. Sa preliminary hearing sa korte, inilatag ng sabay-sabay ni Antonio, Arturo ang lahat ng ebidensya, ang peking pirma, ang voice recording kung saan inaamin ni Alejandro ang kalokohan niya. Sa ngayon, ang paglilipat ng pondo sa kumpanya ng pinsan niya at ang SIM card na itinago sa loob ng laruan, namutla at hindi nakapagsalita ang abogado ni Alejandro dahil wala siyang mailaban. Nagsagawa ng internal audit ang pamilya Mendoza, tinanggal si Alejandro sa trabaho ng walang pasubali at sinampahan siya ng kasong estafa at paglustay ng pondo. Si Doña Rosa, na labis na umiiyak para sa unang apo niya, ay hindi na tumawag nang malaman niyang makukulong ang kanyang anak dahil sa money laundering at estafa. Isang hapong napakalakas ng buhos ng ulan, sumulpot si Alejandro sa pinto ng bahay namin. Basang-basa siya, wala nang magarang SUV, at lukot ang damit. Lumuhod siya sa putikan sa aming bakuran. Teresa, patawarin mo ako. Kayo na lang ang natitira sa akin. Mula sa may pintuan, nang walang anumang emosyon, sumagot ako. Ang bahay na ito ay hindi ampunan ng mga kabiguan mo, Alejandro. Kung naging ama ka man minsan sa kanya, patunayan mo ito sa pamamagitan ng pag-alis at pagbibigay ng kapayapaan sa kanya. Isinara ko ang pinto. Nagbaba ng hatol ang huwes na sa akin ang sole custody at nilock ang natitirang 35 million sa isang trust fund na mahigpit na binabantayan ng korte at pinapamahalaan ni Arturo. Ito ay eksklusibong gagamitin lang para sa college tuition at health emergencies ni Pipo hanggang sumapit siya sa tamang edad at hindi namin pwedeng galawin ni Alejandro ang pondo. Yung nakuhang 15 milyon, si Alejandro ang kailangang magbayad at sumagot sa criminal case na isinampa ng asawa niya. Hindi ko ginusto ang madaling pera. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho bilang bookkeeper, ngunit nawala na ang takot ko. Gamit ang sarili kong pinaghirapan, binili ko ang 500 na backpack para kay Pipo at sa wakas ay napaayos ko na rin ang bubong namin na yero. Isang linggo ng tag-araw, sa ilalim ng puno ng mangga sa aming bakuran, hinahawakan ni Arturo ang likod ng bagong bisikleta ni Pipo habang natututong magpedal ang bata. Tito Arturo, tingnan mo, marunong na po ako mag-isa. Sigaw ng anak ko na abot tenga ang ngiti. Pinagmasdan ko mula sa pintuan ng pulang kotseng plastik na ngayon ay nakalagay sa isang mataas na istante sa sala. Hindi na ito isang banta o armas. Isa na lamang itong peklat ng isang leksyong natutunan. Na ang kahirapan ay hindi ninanakaw ang iyong dignidad at ang tunay na pagmamahal sa isang anak ay hindi ibinabalot sa loob ng mga VIP bank cards. Hindi ang pera, hindi ang awa, at hindi ang mga tsismis ang makakapagpabagsak sa isang ina kung magpasya siyang maging matatag para sa kanyang anak.